Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po, Padre. Marahil siguro yung mga may asawa na nandito ay makakaintindi sa ikukwento ko. For sure, pinagdaanan nyo rin ito. At for sure, naranasan nyo rin. Kahit hanggang ngayon siguro, ang ikukwento ko sa inyo. Noong ako po ay, bago pa ako naging pare, mayroon akong classmate nung elementary. Itong classmate ko na to, I would say, kaibigan ko talaga siya during elementary years. Kasama-sama kami kung saan magpunta. Nung ako ay papalapit na sa pagpapare, one time pumunta kami sa bahay nila. Or parang mini-reunion ng aking mga classmates. Naalala ko, nililigawan niya yung isang teacher, elementary teacher, doon sa barangay nila. Nung in-invite namin siya na pumunta para sa mini-reunion, hindi siya nagpunta. Hindi siya nagpunta. Ang dahilan niya, yung kanyang girlfriend during that time, meron daw silang lakad. Sabi ko sa kanya, minsan nga lang tayo magkita-kita, hindi ka pa pupunta dito. Hindi na siya nag-reply. After some time, kasama ko ang aking obispo sa isang piyesta na barangay, na kung saan taga ron yung kanyang girlfriend, nandun din siya. Nandun din siya. At naalala ko, in-invite niya ako dun sa bahay ng girlfriend niya. Kilala niya lahat ng kamag-anak. Sabi ko, grabe namang pagpapasikat mo sa pamilya. Parang ikaw pa yung mas kamag-anak kesa sa girlfriend mo. Nung nangyari ang bagyong Yolanda, inutusan siya ng kanyang girlfriend na pumunta sa Tacloban para kunin o sunduin ang bunsong kapatid ng kanyang girlfriend during that time kasi nasalanta. So, mula sa, I think, malayong lugar, naglakad pa siya papuntang Tacloban dahil walang sasakyan. Sabi ko sa kanya, grabing sakripisyo mo para sa yung girlfriend. At totoo nga, siguro dahil nga sa kanyang matinding effort, kinasal sila. Naging mag-asawa sila. Hindi lang ako nakapagkasal sa kanila. Pero nung siguro, after ng aking unang assignment bilang pare, bumalik ulit ako doon sa kung saan ako nag-aral ng elementary at nagkita-kita muli kami. At nandoon na siya. So habang nagiinuman kami, tinawagan siya ng kanyang asawa. At nung tinawagan siya, pinapauwi daw siya. Pero hindi siya umuwi. Sabi niya, hindi, marunong na siyang magsaing. kaya niya niyang mabuhay sa bahay kahit wala ako. After some time, nung umuwi ako sa aming town, nandun din siya. Nung in-invite ko sa bahay namin, pumunta. Kasama ang kanyang girlfriend, ang kanyang asawa. Nung inaaya ko siyang mag-inom, sabi niya, sige, minsan lang tayo magkita. Yung kanyang asawa, sinisiko-siko na siya, uwi na tayo. Ayaw. Nakipag-inom pa sa akin. Nung umalis yung kanyang asawa, sabi ko sa kanya, parang hindi mo na ata siguro mahal ang asawa mo ngayon. Dati, nung nanliligaw ka pa lang, talagang hindi ka nakikipag-bonding sa amin. Pero ngayon, kaya mo na siyang paunahing umuwi, hindi mo na siya sinasamahan. Alam mo anong sagot niya? Sabi niya, hindi naman dahil hindi ko siya mahal. Mahal ko pa rin siya. Yun nga lang, sabi niya, kailangang meron din akong me time. Dapat may panahon din ako para sa aking sarili at sa aking mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko siya mahal. Minsan lang siguro, sabi niya, nakakalimot ako na may asawa ako. Pero hindi naman ako nang bababae, sabi niya. Pumupunta lang ako sa mga kaibigan ko. Kailangan ko rin magkaroon ng time para sa aking sarili. Marahil siguro yung mga may asawa dito, makaka-relate in one way or another sa kwento ko, sa karanasan ng aking classmate. At hindi ibig sabihin na hindi natin mahal ang ating asawa o ang ating pamilya o ang ating mga anak.
Minsan siguro, ganun din ang sagot natin. Kailangan ko rin ng time para sa aking sarili. Ganun din ba tayo sa ating pagmamahal sa Diyos? Siguro kung tatanungin ko ang bawat isa sa atin dito at tinanong ko, mahal mo ba ang Diyos? Iisa lang ang sagot natin. Opo, Father, mahal na mahal ko ang Diyos. Kaya nga, nagsisimba ako tuwing linggo. Kaya nga, halos araw-araw, nasa simbahan na ako dahil mahal ko ang Diyos. Pero ang pangalawang tanong, bakit ba tayo nagkakasala? Ibig sabihin ba, hindi na natin mahal ang Diyos? Siguro, pwede nating sabihin sa ating sagot, tulad ng sagot ng aking classmate, minsan gusto ko rin magkaroon ng sariling time para sa aking sarili. Ang pambungad ng mga salita na ginamit sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Napakadaling sumunod sa utos kapag mahal natin ang isang tao. Gagawin natin ang lahat, isasakripisyo ang ating sarili, kakalimutan ang sariling schedule, alang-alang sa minamahal. At we have proven that in one way or another siguro sa ating mga relationship sa ating kapwa-tao. Gagawin natin ang lahat, ang pagsasakripisyo para sa tao na ating minamahal. At ganoon din ang sinasabi ng Diyos. Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. At para sa Diyos, kapag hindi natin sinunod ang kanyang utos, kapag nagkasala tayo sa kanya, it's one way of saying, kinalimutan natin siya, kinailangan nating magkaroon ng me time para sa ating sarili, o di kaya ay, siguro, nakalimot lang tayo na mahal pala natin ang Diyos. At yun siguro ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon. Ang unang tanong, gaano mo kamahal ang Diyos? Kaya mo bang isakripisyo ang lahat para sa Diyos? Hindi na iniisip natin ang sagot, automatic sabihin natin, Opo, Father, kaya kong gawin ang lahat para sa Diyos. Napakadaling sabihin. Pero sa maraming pagkakataon, nakakalimutan natin itong gawin, ipakita sa ating gawa. Kaya mga kapatid, sa ika-6 na linggo ng panahon ng muling pagkabuhay, ipinapaalala sa atin ang ating pagmamahal sa Diyos. Una, tingnan natin papaano natin minamahal ang ating kapwa-tao. Papaano natin minamahal yung mga tao na malapit sa ating puso. Kinakalimutan ang lahat, isinasakripisyo ang sarili upang mapagbigyan kung ano ang pangangailangan ng kapwa. Pero pagdating sa Diyos, minsan nakakalimutan natin. Mahal ko pala ang Diyos. Pero nagkamali ako. At alam niyo po, sa ating pagkakamali, naiintindihan ng Diyos yun. Kaya nga ang tawag sa Kanya ay Diyos. Kaya nga Siya ay Diyos. Kaya nga Siya ay makapangyarihan. Dahil alam niya na ang tao mayroong kahinaan. Alam niya ang tao magkakasala at magkakasala laban sa Kanya. At ano ang solusyon? Simple lang para sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Kanya sa pamamagitan ng sakramento ng pagkumpisal. Ganun lang po kasimple. Yun nga lang, hinahayaan natin muna minsan. Okay lang, Diyos naman siya, maiintindihan niya na hindi muna ako makikipagkasundo sa Kanya. Minsan, pinapahaba pa nga natin ang panahon. May pagkakataon na para mangumpisal at maayos ang ating relasyon sa Diyos, hahayaan muna natin, next time na lang, meron pa yan, mangungumpisal ako. Ganun po ba ang ating pagmamahal sa Diyos? Kung ganun ang ating relasyon sa Diyos, marahil siguro, ganun din natin i-treat ang ating mga mahal sa buhay. Kapag kagalit natin ang ating kapwa, hahayaan natin na ang panahon na lang ang magdikta kung kailan tayo makikipagbati sa kanila. Di ba? Hinahayaan natin, sige lang,
Makakalimutan din niya na magkaaway kami. O rahayaan ko na lang na mauna siyang makipagbati sa akin. Kung ganon ang ating ugali sa Diyos, malamang siguro, ganon din ang ating ugali sa ating kapwa-tao. Kaya mga kapatid, sa loob ng banal na misang ito, iisa po ang ating dasal. Ang ating dasal na sa bawat araw, ipaalala lagi sa atin ng Diyos ang ating pagmamahal sa Kanya. Hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng biyaya. Dahil kapag mayroon tayong mga biyayang tinatanggap, at nandoon tayo sa isang estado ng buhay na masaya, sa maraming pagkakataon, hindi natin naaalala ang Diyos. Kailan natin naaalala ang Diyos? Kapag humaharap tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Ang ating dasal, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pagsubok mo na ibinibigay sa aking buhay, naway maalala ko ang aking pagkakamali. Naway maalala ko na mahal pala kita. Hilingin natin ang maraming pagsubok sa buhay. Sa maraming pagsubok na ito, doon lamang natin maaalala ang Diyos na ating minamahal.